Kapapasok lang na balita ni Yanig ang tatlong magkakasunod na pagsabog ang Southern at Central Mumbai sa India ngayong gabi lang. Ayon sa Indian Home Secretary sa ulat ng Reuters News Agency, hindi bababa sa 2 ang patay sa pagsabog habang mahigit 100 ang sugatan. Sa tala naman ng mga pulis, nasa 3 na ang patay. Inaalam pa ngayon ang dahilan at motibo ng pagpapasabog. Matatanda ang nagkaroon ng terrorist attack sa Mumbai noong 2008 kung saan mahigit 100 ang namatay. Balik naman dito sa Pilipinas, hihinga ng COMELEC ng affidavit si suspended ARMM Governor Zaldy Ampatuan kaugnay sa umano'y dayaan sa Maguindanao noong 2007 elections. At oras na makitaan ito ng sapat na batayan, bubuo raw ang COMELEC ng Special Investigating Team. Saksi si Chino Gaston. Sinasabi niyo yung sinuport nung kailangan, yung siya yung may kailangan, ang dami niyong binigay. Kasama ba dyan yung mga sinasabi nila sa eleksyon? Alam mo, pag-support ang pinag-uusapan, both politically and all our programs, kasama na sa sinusuportahan natin. Pero yung kasama na din yung illegal, ha? Hindi? Ay, hindi. Okay. Hindi po tayo illegal na tao. Kahit kakausapin ng kunino man na gagawa ng illegal, Hindi mo kayo kinausap na, hindi. kailangan ng boto dyan. Hindi. Wala raw ginawang iligal sa gitna ng all-out na suporta kay nooy Pangulong Gloria Arroyo. Yan ang iginiit ng suspendidong ARMM Governor Zaldy Ampatuan sa panayam ng GMA sa kanya noong July 1. Isa ang GMA sa 3 TV networks na kanyang kinausap. At sa naturang interview, sinabi ni Ampatuan na may sama siya ng loob sa dating Pangulo. Sabi ko, anong klaseng leader to? Alam niya magkasama kami? Sinasangkot ako sa krimeng, wala naman akong kinalaman. Hindi man lang niya ako idepensa na magkasama kami ni Zaldy. Pinatawag ko siya sa pagpupulong with local leaders. Gusto mo alam niyo kung kay... Nabigla ako at may konti akong sama ng loob sa kanya. Wala raw munang komento rito ang dating Pangulo, batay sa text message ng kanyang tagapagsalitang si Maite Defensor. Ngayon, bukod sa Maguindanao Massacre case, hinihingan na rin si Zaldy Ampatuan ng affidavit kaugnay sa kanyang nalalaman sa di umano'y dayaan sa Maguindanao noong 2007 senatorial elections. Sa lalawigang ito kasi nalampaso ng senatorial slate ng Team Unity ang ticket ng Genuine Opposition 12-0. Batay sa naunang report, sinabi ni Ampatuan na nakiusap sa kanyang pamilya ang nooy First Gentleman Mike Arroyo para i-zero ang boto kina Panfilo Lacson, Alan Peter Cayetano at nooy senatorial candidate Noynoy Aquino at papanalunin naman umano si Juan Miguel Zubiri na ngayon senador na. Na talaga may boto kami doon sa mga totoong o authentic na mga ERs. Pero doon sa sinumite sa COMELEC, nawala yung mga boto namin. Oras na makuha ang affidavit ni Ampatuan at makitaan ng sapat na batayan, bubuo raw ang COMELEC ng Special Investigating Team para alamin kung may posibleng maharap sa kasong election sabotage. We cannot make any conclusions as yet, no, up to this point in time. Hindi pa namin alam kung ano ang mga actual specific allegations. In 2007, I was still practicing, no? And I was the lawyer for the Genuine Opposition, the GO. 2007. So talagang alam kong we were fighting for the fact that may dayaan doon sa Maguindanao. Si Coco Pimentel na may nakabimbing electoral protest laban kay Zubiri kaugnay sa ika-12 pwesto sa Senado, sinabing makakatulong daw ang mga sinabi ni Ampatuan. Ako lang ay natutuwa na finally, I have this eyewitness or somebody who is confessing kung paano ginawa. Kung meron nagkaroon ng cheating, hindi po natin hiningihan kay sa mga Ampatuan at hindi po natin kinausap sila na mandaya para sa atin. Kaya hiling ni Zubiri sa dating Pangulo, dapat magsalita sila dahil syempre maraming tao naiipit dito, mga inosenteng tao. May mga interesado man sa nalalaman ni Zaldy Ampatuan sa di umano'y dayaan sa eleksyon noong 2007, wala pa rin nangyari sa alok niyang maging state witness sa Maguindanao Massacre case. Mismo mga abogado niya, iginigiit pa rin na walang balak mag-apply na state witness ang suspendidong gobernador. He never intended to be a state witness. In the first place, he cannot be a state witness because he had no knowledge, no participation in the alleged crimes committed. Chino Gaston ang inyong saksi. Samantala, ilang mamahaling laptop at computer parts ang ninakaw sa isang warehouse sa Quezon City. At pinaniniwala ang ibinebenta ang mga ninakaw na computer hindi lamang sa internet, kundi maging sa isang mall. May saksi exclusive si JP Soriano.
Halos kalahating milyong pisong halaga ng mga mamahaling laptop at piyesa ng computer ang nanakaw sa warehouse ng isang computer distributor sa Quezon City. Sa CCTV camera, kitang gumamit pa ng flashlight ang mga nagnakaw sa opisina na pinaniniwala ang dumaan sa fire exit. Makalipas ang ilang araw, natuklasan daw ng ilang tauhan ng computer distributor na may katulad ng mga laptop na binibenta sa internet. Sila pa lang ang dapat na magbebenta nun. Wala pa sa commercial market dapat yun. Ang nakakapagtaka, bakit nakapag-post na kagad sa internet? Tinanggal na raw sa website ang mga laptop, pero may natanggap ding ulat ng pulisya na ibinebenta ang mga ito sa isang mall. Hindi raw isinasantabi ng pulisya ang anggulong inside job, kaya iniimbestiga na ang ilang tauhan ng warehouse. Kung mga ganyan dapat na malaki yung kumpanya, lalo involved ka sa ganitong business, mga lilit, may mga laptops lalo, i-ano natin yung CCTV natin, gandahan naman natin. Tsaka yung security natin, dagdagan natin kahit papano. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Sa sports saksi, masaya ang libo-libong Pinoy basketball fans ng personal na mapanood na naglalaro ang kanilang idolong si NBA superstar Kobe Bryant. Ang huling araw ng Manila Tour ang tinaguri ang Black Mamba ng hardcourt. Sa report na saksi si James Velasquez. Niyanig ang buong Araneta Coliseum sa matinding two-handed slam dunk ni basketball superstar Kobe Bryant sa pagtatapos ng kanyang Manila Tour kanina. Ginanahan kasi si Kobe na makipaglaro sa mga college varsity players at sa national team. Ang libo-libong Pinoy fans si Black Mamba, di makapaniwalang live nilang napanood na maglaro ang kanilang idolo. Buong araw na basketball at outreach activity ang inatupag ng 5-time champion at Olympic gold medalist. Dinalaw rin ni Kobe ang barangay pinagsama sa Taguig City para makita ang basketball court na kanya ipinagawa noong 2009. Lalo siya napangiti nang makita ang mga bibong bata naglalaro sa court. Ano gusto mo matutunan kay Kobe ngayon? Yung paano ko tumira ng magandang tira at paano ko kaibigan po sa mga grupo mo. So excited sa kanyang 14-year professional basketball career, tila napatunayan na ni Kobe Bryant na isa siya sa mga pinakamagagaling na basketballista sa buong mundo. Pero ang kwento ni Kobe sa akin, matagal pa raw ang pagtatapos ng alamat ni Black Mamba. To me, it's always the challenge of winning. You know, it's I always, you know, I don't necessarily feel like I have to prove something to somebody in order to perform at a high level. This is just who I am. When I step out there and play, I'm ready to go. I want to win. Sa lahat ng bansang nabisita ni Kobe, sinabi niyang ang Pilipinas daw ang pinakagusto niyang bisitahin. Kaya naman tayo ang una sa listahan sa kanyang Asia Tour. I enjoy sharing the game of basketball. And, you know, Manila, of all the places that I've traveled, there's so much passion and enthusiasm for the game. So that's why I love coming back, because I enjoy being around kids. I enjoy being around people who have the same passion. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Sa showbiz saksi, dinagsa ng fans ang advance screening ng huling Harry Potter movie. Ang ilan naglagay pa ng peking peklat sa noo nila. Saksi si Kata Tibayan. Bukod sa pinaka-aabangan, inaasahang pinaka-ma-action din ang Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Ito kasi ang huling pagtatapat ni Harry Potter at ng tila immortal niyang kaaway na si Lord Voldemort. Kaya naman excited ang mga Harry Potter fans na kasabay kong manood sa advanced 3D movie screening ng ika-8 Harry Potter movie. Pati nga ang mga anak ni Senadora Pia Cayetano naki-Harry fever rin at ibinida pa sa akin ang kanilang mga Thunderbolts car na taglay ng bidang si Harry. Let's just say na I support the initiative to bring any dimension that will allow the children to become more creative. So whether it's Harry Potter through the books or through the movies. Pero ang ilan, nalungkot din dahil ito na nga ang huling pelikula sa serye. I feel sad because this is the last Harry Potter movie, but at the same time I feel excited because I've heard this is the best. Mamimiss mo ba ang Harry Potter? Yeah, I'll miss it so much. Hopefully she can come up with something as good as Harry Potter. Pero kahit ito na ang huling Potter movie, umuwi namang masaya ang mga nanood ng pelikula.
Well, everything that you expected for, great. Sana marami pa, pero ganun eh. It was awesome. Ako si Katate Bayan, ang inyong saksi. Sa iba pa ring balita, bubuhay ng grupong ACTO ang petisyon para sa pisong dagdag pasahe kasunod ng panibagong round ng oil price hike. Saksi si Julio Segovia. Sa paghiga sa kalsada, idinaan ng grupong Piston ang pagkadismaya sa huling big-time oil price hike na umabot sa 2 pisong taas presyo sa kada litro ng gasolina at 80 sentimo sa diesel. At malulaman sa pagmahal na yan, posible pa raw itong masundan sa susunod na linggo. Sumipa kasi ang presyo ng krudo sa world market sa unang 2 araw ng linggo ayon sa ilang sources sa oil industry. Sa ngayon, ang presyuhan sa ating mga gasolinahan, higit 56 pesos na ang litro ng gasolina at 45 pesos naman ang diesel. Kaya banta ng Piston, tigil pasada. Kung muli mag-upswing ng tuloy-tuloy yung presyo ng langis, ay mapepensa tayo na i-activate yung plano na yon. Mahirap magsalita, no? Let's wait until Friday. Dahil umabot na sa 45 peso level ang kada litro ng diesel, muling bubuhayin ng grupong ACTO ang petisyon nila para sa pisong dagdag pasahe sa unang 4 na kilometro ng biyahe sa jeep. Pero habang dinidinig pa ang petisyon, nais ng ACTO na bigyan sila ng 50 sentimong provisional increase. Wala namang dahilan na ang LTFRB para yun ay tutulan o patagalin pa. Pero ngayon pa lang, umaalma na ang ilang pasahero. Kawawa naman kaming manggagawa kung tataas yung pamasahe, tapos yung sweldo hindi tataas. Huwag naman sanang tumaas ang presyo ng pamasahe. Hindi na po namin kayang dibdibin ang ginagawang panggigipit ng big three at small players na ito. Maging ang pasahe sa mga tricycle sa Quezon City at ibang bahagi ng Caloocan, nagtaas na rin dahil sa pagmahal ng mga produktong petrolyo. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Bata sa Capiz, sawa ang kalaro. Sa China naman, isa pang bata na huli nagmamaneho ng truck sa expressway. At sa showbiz saksi, mga anak ni Dr. Vicky Bello, tanggap kaya ang nakatakdang pagpapakasal ng kanilang ina kay Hayden Ko? Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.